Purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa pagkakataon pong ito na binigay niya sa atin upang ating pong maihatid sa inyo po ang kanyang mabuting balita mula sa kanyang mga salita po. So sa mga kapatid po natin na nasa ibang bansa, kung anong pong oras na oras ngayon dyan, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Ayan. At sa mga kapatid naman po natin dito sa Pilipinas, sa Sindalan, dito San Fernando, magandang gabi po. At tayo po ngayon ay nasa araw ng Huwebes, per meeting. Ito po yung salita ng ating Panginoon. Sama-sama po nating pagbulay-bulaya ng kanyang mga salita. At bago po yan, nais ko pong tayong lahat sumandaling manalangin sa ating Panginoon. Sa iyo aming dakilang amang banal na makapangyarihan, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, sa patnubay ng ibang Espiritu. Kami po ay sama-sama na lumalapit sa iyo upang kay papurihan, pasalamatan sa iyong kabutihan, katapatan at kagandahang loob mo po sa bawat isa sa amin. Sa kabila po na nagpapatuloy na itong pandemic, o Diyos, nararanasan po namin patuloy ang iyong katapatan at kabutihan. Sa oras po ito, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang iyong mga salita upang kami po at yung mga kapatid ko po na nakikinig ngayon at yung mga iba pang makakapakinig nito ay mapagpala po at may handa po ang aming puso upang tanggapin ang mensahe mula sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin. Amen. So hindi na po tayo magpatupik-tumpik pa, no? At samahan po ninyo ako dito sa aklat ng ni Mateo, no? Ebanghelyo ayon kay Mateo. Dito po sa ito po ay kilala na ho natin to at alam na ho natin ito ito po isa sa mga parabola o talinghaga ng ating Panginoon Jesucristo. Po ay napakahalaga po dito. Masasalamin ho natin yung ating pagiging Kristiyano o sino man po tayo, no, in general ho ay makikita ho, masasalamin natin kung saan na ho tayo yung pagiging Kristiyano ho natin. So dito po sa chapter 13 po, kapitulo 13, talatang 1 hanggang 9 po, ang sabi po dito, ang talinghaga tungkol sa maghahasik. At ito rin po ang kinuha na nating pamagat po, o yung papaksain po natin. Ang sabi po dito, noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Sa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Sa verse 5 po, may binhi namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. 6, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ang sabi po dito ay natuyo, nalanta, palibhasa ay walang gaanong ugat. 7, may binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Verse 8, ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay ng tig-100, tiga-60 at may tigta-30 butil ang bawat uhay. Verse 9, ito, ang may pandinig ay makinig. Yan ho. Then lundag po tayo dito sa verse 18 kasi nagtanong ang kanya mga alagad o hinihingi na ipaliwanag
ang kanyang mga alagad sa ating Panginoon yung talinghaga. Kaya ipinaliwanag naman ng ating Panginoon yung talinghaga. So sa verse 8, nasabi po ang paliwanag sa talinghaga tungkol sa maghahasik. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa maghahasik. 19, ang mga nakikinig din salita tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit hindi nakaunawa ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan, dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. 20, inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan na ang nakikinig ng salita at masayang tinanggap ito kaagad. 21, ngunit hindi ito tumimo sa puso nila kaya't hindi sila nanatili pagdating ng kapighatian, pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. 22, inilalarawan naman ang nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa kayamanan anupat ang salita'y nawala ng puwang sa kanilang puso kaya't hindi nakapamunga. 23, at inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namunga, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. So ang mapapansin ho natin dito, lahat po sila ay nakapakinig, nakinig ng salita. Lahat po ng lahat po ng nahasika ng binhi, lahat po ay inilarawan na silang lahat ay nakapakinig ng salita ho ng ating Panginoon. So meron muna ho tayong sandaling titingnan ho dito, no? Upang maluwanag ho natin, maunawaan itong talikhagang ito. So una ho, ang tinutukoy po dito na manghahasik ng mabuting binhi. Idinugtong ko po yung mabuting binhi sapagkat dito ho sa Biblia, meron pa pong isang manghahasik na tinutukoy po, no? Ang kanya pong inihasik ay masamang binhi naman. At yun po ay walang iba kundi ang diablo, ang sabi po. Doon din po sa parabola dito sa Biblia. So maliwanag ko, no? Ang manghahasik ng mabuting binhi ay ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi po doon sa Matthew 13:37, ang anak ng tao na tinutukoy po doon, ang ating Panginoon Kristo. No, at yun naman pong ang sabi po doon yung manghahasik ng masamang binhi, doon sa verse 39 ay tinutukoy po walang iba kundi ang diablo. So dalawa po ang manghahasik. Mamaya po titingnan ho natin kung ano po ang ginagawa ng pangalawang manghahasik na ito. Then, yun po yung una. Pangalawa, ang nais ko pong makita natin, ang tinutukoy po ditong hasikan o bukid, ay walang iba kundi ang sanlibutan sa pangkahalatan ho. Pero kung ating pong paliliitin, pwede po natin itong i-apply sa individual ho, no? sa bawat isa sa atin. So, 4 na klase ho na bukid o hasikan. Then, pangatlo, yung binhi po na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang salita po ng ating Panginoon. Ang sabi po doon sa Lucas chapter 8 verse 11, sabi ho, no, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Then, ang pang-apat po na nais kong makita natin dito na maluwanag ay yung diablo po, no, na inilalarawan po bilang mag-aagaw, no, yung nang aalis o yung nagnanakaw ng binhi na inihasik ng ating Panginoong Diyos sa puso ng tao. Alam naman ho natin walang mabuting pakay po ang kaaway, no, ang diablo. Sabi nga po doon sa John 10:10 na parito ang magnanakaw upang
magnakaw, pumatay, at manira o mangwasak, no? Sabi nga ho doon sa 1 Peter 5:8, sabi po doon na maging mapagbantay ho tayo, no? Sapagkat ang diablo na kaaway natin ay parang leon na maato-atungal, naghahanap ng masisila. Mamaya ho makikita natin kung paano niya nasisila minsan yung mga Kristiyano, sapagkat alam po naman natin, sabi ni Apostol Pablo, na hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. So meron po siyang balak, plano, no? So yung pong apat na yon, no? Tingnan muna ho natin yung mga mahalaga mga salita ho dito sa ating pinag-aaralan. So ngayon, number 1, tingnan ho natin, no, sa verse 4, yung pong nalaglag sa tabi ng daan. So sa daan po, ibig sabihin, ito po yung hindi naman talaga ito yung taniman eh. Kumbaga, sa marahil kung ilalarawan po natin yung manghasik po, pag pumupunta ako ng Baliti Arayat eh, mga dinadaanan ko yan dyan eh, mga palayan eh, kaya minsan maisan. So minsan, pag papasok na ako sa Baliti, makita ko, pag nagbibilad sila ng palay sa daan, so pag inaalis na nila, sinasako, may naiiwan pong palay dyan sa tabi ng daan, mga butil. So ang sabi po doon, yung mga nalaglag sa tabi ng daan, yung mga naiiwan doon, ay ang sabi po doon, tinutuka ng ibon. No? Yan po yung unang binhi na nalaglag sa tabi ng daan. So tingnan ho natin, ano ang paliwanag ng ating Panginoon dito. Sa verse 19, sabi po doon, ito yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa. Bakit ho kaya hindi nauunawaan o hindi na nagegets yung mensahe, no? Bakit yung iba nagegets naman nila o nakukuha o naunawaan yung, alam po ninyo, mamaya ho, may mga kadahilanan po kung paano po o yung strategiya po ng kaaway, kung paano niya inaalis, no? Ninanakaw yung salita ng Panginoon sa puso ng isang Kristiyano. So dito, tingnan muna ho natin dito, no? Ibig po sabihin, hindi nila naunawaan, hindi nila ito naiingatan sa kanilang puso. So napakahalaga po na kapag tayo nakapakinig ng salita ng Diyos sa mga nagpapahayag ng mga pastor, no, o maging sa ating mga personal pagbabasa, nakikinig din naman ho tayo. Kailangan po ay yung salita ng ating Panginoon ay iniingatan ho natin. Nang sa ganon, maunawaan natin. At kasama doon yung pakikinig talaga ng mabuti at yung pagbubulay, ninanamnam, no, nilalasahan. Hindi lang ho tayo basta nakikinig o narinig natin na sa boses yung mga ngaral at hindi lang ho tayo basta bumabasa. So habang nagbabasa tayo, nakikinig, talagang ninanamnam natin. Kaya lang dito hindi nila naunawaan sapagkat dahil kaya hindi nila naingatan sa kanilang puso. Hindi na natili. Pangalawa, hindi na ito naisasagawa o naisasapamuhay. Kasi nga naman, paano mo maisasapamuhay yung hindi mo naunawaan? Sabi nga, sa sa mga manual, sa mga appliances, kung hindi mo naunawaan, lalo na pag medyo malalim, pagkakasabi, hindi mo mai-apply kung paano mo i-operate o gamitin yung isang appliances. Ganun din ho, no? Dito sa salita ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Santiago, huwag lang tayong maging tagapakinig, kundi tagagawa din naman tayo, sapagkat yung nakikinig at hindi sinasagawa, ang sabi ay tulad ng isang taong nanalamin o humarap sa salamin at umalis at pagkatapos nakalimutan ang kanyang itsura. Ganun daw ho, no? Minsan ganun ho ang nangyayari o posibleng mangyari, no? Ay minsan pagkatapos ng mensahe, paglabas sa church, ayun, nakalimutan na ho yung mensahe. So sa verse 19, sabi pa po doon, dumating ang masama, ang diablo po doon. Sabi po, inagaw, no, dumating ang masama. Sabi, kaya ingat ho tayo, kaya sabi sa 1 Peter 5:8, aali-aligid po yan. Minsan kahit nasa loob po tayo ng sa church, sa pananambahan, dyan ho, aali-aligid ho yan. Tingnan ho natin kung paano inaalis ng kaaway ng diablo ang
ang binhi o salita ng Panginoon, no? Inaalis, inaagaw. So una, pansinin ho natin. Una ho, ito'y kapag ang nakikinig po, bagamat nakikinig nga siya, pero wala siyang interes sa salita, hindi siya interesado, no? Hindi niya sineseryoso yung kanyang pinakikinggan. So pangalawa, eto ho, kapag ayan, isa sa pakikinig natin, andyan yung dadating sa atin yung antok, inaantok ho tayo para hindi natin maunawaan ang salita ng ating Panginoon. So pangalawa ho yun na pamamaraan ho ng kaaway kung paano niya alisin o ninanakaw yung salita. At pangatlo ay wala ho yung presensya natin. Isan, andyan nagsasalita ang ating pastor, isan yung isip ho natin, wala doon mismo, kundi kung saan na naglalakbay, no? Kung ano ang malaman ng ating isip. Ano pa, pangatlo, ito yon, naiistorbo ho tayo. Ito, nakalulungkot isipin, no? Kaya nga ho, bago pa mag-start yung service, ina-announce na na pinapa-off po yung mga cellphone dahil once na yan po ay nag-ring, ayan ho, nakakaagaw na ho ng pansin yan. At yun, minsan, ayun, pag nag-ring, natitempt ngayon na sagutin, no? Habang nagsasalita ang pastor, so siyempre sasagutin mo yon, hindi mo na kukuha ng buo yung mensahe, no? Ano pa, ito ho, kaya nga ho napakahalaga na maaga ho tayo, no, sa ating pagtungo sa mga kanya-kanyang mga pagtitipon. So, huwag iwasan ho natin yung malit. Ito ho, isa pa ho ito, minsan yung malit ho tayo, minsan nakapag-umpisa na ang mangaral ang ating pastor, nasa nasa kalagitnaan na o minsan patapos na, doon pa lang ho tayo dumarating. So nasayang ho, no? Pinagpagura, pinagpuyatan ng ating pastor yung mensahe, tapos ito ganun lang natin tratuhin, no? Ang salita ng ating Panginoon. So yun ho, no? Yung pag late na dumarating at ayun, ito ha, pumasok sa kanang tenga, lalabas sa kaliwa. Di ba sabi ng matanda, no? Ba't ganyan ka? Sabi, parang wala kang naririnig, no? Narinig mo nga pero lalabas sa kabilang tenga, sabi ng mga matatanda, no? So lumalabas sa kabila. At ano pa? Ayan ho, hindi nabibigyan ng pansin. Kasi kung saan ho ang ating pansin. So ilan lamang ho yun ho ay kung paano ninanakaw, inaalis, ini-intercept, no? Hinahadlangan yung salita ng Panginoon upang sa ganon hindi ho natin mapakinabangan. At isa pa ho, naalala ko lang ho, hindi ko naisama dito yung sinabi po ni Apostol Pablo na pambubulag ho ng prinsipe ng sanlibutan ito. Ang sabi po niya sa mga taga-Korinto, binubulag niya ang tao upang hindi nila makita ang kaniningan ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang sabi, upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Yan ho, binubulag ho niya. So ayan po ang una. Pangalawa, sa verse 5 po, ito naman ho yung nalaglag sa kabatuhan. So mabato, sabi ho. Sabi po doon, manipis ang lupa, no? Sumibol agad ang binhi. Siyempre ho, manipis lang yung lupa. Siyempre marahil sa pagkahasik, hindi talaga bumaon, andun lang sa ibabaw. At matigas pa, may kahalong bato. Ito nga ho ang nakalungkot, no? Ito, nung binubuli ko po ito, bato, bakit kaya hindi ika nga, sumibol naman bakit natuyo? Sabi ho dito natuyo nang mapabilad sa matinding init ng araw. Ito ho mga sinabi natin Panginoon to ay mayroong paglalarawan ho sa buhay ng isang tao, no? Walang gaanong ugat. Siyempre, pag matigas,
Siyempre po yung ugat hindi makakahukay po yan, no? Para kumapit, no? Lumalim at mag-spread yung kanyang ugat dahil matigas nga ho, no? Dahil mabato. Ano ang ibig po sabihin dito na makukuha natin mensahe? Ito nung inaaral ko po to. Na kapag ho ang puso ng isang tao, Kristiyano ay bato, matigas ika nga, eh sadyang hong yung salita ng ating Panginoon ay hindi mag-uugat. Ibig sabihin, andun na yung nangungusap na ang Panginoon, sarado pa rin, pinagmamatigas ang puso. Minsan namin misinterpret pa na, ay, mukhang pinepersonal ako ni Pastora. Parang pinaparinggan ako. Hindi po. Ipinapahig lang ho ng ating pastor o ng mga ngaralang salita ng ating Panginoon. Kaya buksan lang ho natin ang ating puso para sa ganon, mag-ugat po ito. Kaya hindi makapag-ugat ang maayos kasi pinatitigas natin kaya minsan wala hong nangyayaring pagbabago, no, sa ating buhay, no. Sa verse 20, ito ho. Ang nakikinig ng salita, sabi, ay ito ay masayang tinanggap po agad. Ito yung sinasabi natin na nagandahan sila sa mensahe naman, na bless ho sila, tuwang-tuwa. Minsan nga andun na talagang ikang ay dahil nga ho sa nagandahan sila, na bless sila, minsan andun sa maiiyak pa tayo, no? So, yun ho, ang inilalarawan dito, masayang tinanggap agad. Tinanggap naman ho eh. Kaya lang, ito na ho, nang mapabilad ito ang sabi, ang sabi ho sa verse 21, hindi ho ito tumimo. Ibig po sabihin, hindi ito nanatili. No, tinanggap naman nila, kaya lang hindi ito tumimo, tumatak. Ayun, nanatili. No? Hindi napanghawakan, ika nga, yung salita ng ating Panginoon. Kasi ang sabi dito dumating-matinding sikat ng araw, ito ay tumutukoy sa mga pagsubok po yan no? Mga pag-uusig, kapighatian, na sabi po, no, hindi sila nanatili pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita. Naalala ko po nung bago-bagong Kristiyano ho ako, siguro mga months pa lang po akong Kristiyano noon. Yung katabi ho natin bahay noon tindahan, tambayan ng mga standby ho doon. Paglabas ko from Minalin to sa Sindalan dito ho Sindalan. Siyempre madadaanan ko paglabas ko sa pintuan, nadadaanan ko yung mga tambay po doon. At sabi nung isa, saan ka naman pupunta niyan? At sabi, magbimisa ka yata, baka lumampas ka ng langit. Ako ay nagpapasalamat po sa ating Panginoon, hindi po ako naapektuhan po doon sa sinabi niya no? So, darating po sa atin mga mananampalataya, no? Na tayo po ay uusigin, laliitin, pagtatawanan, dadaan tayo sa makapighating kalungkutan, pagsubok. Pag natin expect na kapag tayo sumunod sa Panginoon, wala na pagsubok, wala hong ipinangako ang ating Panginoon na kapag tayo sumunod sa Kanya, wala na problema, hindi ho, sasamahan niya tayo. Yun ho, pangako niya. Hindi niya tayo pababayaan. So, dahil po doon, ayun, may mga, ang sabi, nanlalamig, no, nadi-discourage na ho, umaayaw na, tumatalikod, at ayaw nang magpatuloy na sumunod o maglingkod sa ating Panginoon. So, ayun po yung pangalawa. At pangatlo, konting bilis natin. Sa verse 7, ito yung nalaglag sa dawagan. Ayun, ito po yung pag sinabing dawagan o dawag, ito po yung mga halamang tinikan, matinik ho ito nabasa ko po, ito po yung tinik ho nila, ito raw po ay protection nila sa mga hayop para hindi sila kainin, no? Dahil nga matitinik yung mga mga hayop. So ang sabi, lumago po yung mga dawag. Ang sabi, ininis. Sabi, basahin ko ito, talagang matindi ito. Yung palang salitang ininis, talagang nakakainis. Ang mga iyon, yung mga binhi po, ininis. Humalo kasi. No? Katulad dito sa parabola, ganun din nabasa natin. Naghasik na mabuting binhi ang Panginoon, naghasik naman ng masama binhi yung ang diablo. So dawag, ito po yung lumalarawan sa mapang-akit na mundo. Ayan, mapang-alok na mundong ito. No, yung mapanuksong mundo, ika nga ho.
No? Kaya sabi ho sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. So sa verse 22, ito po naman yung mga nakikinig ng salita ng Panginoon. O, nung nakinig sila, no? Subalit, ang sabi, naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Ayun. Andun na ho, ika nga andun na yung salita sa puso nila no? Kaya lang, ito yung mapanuksong mundo, ano? Bigla silang natukso. Si ano nga si Dimas. Yan, kasama dati ni Apostol Pablo, sabi niya kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, iniwan ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling niya sa mga bagay pansanlibutan, ang sabi ho. Sadyang ganun ho ang mangyayari kapag nahumaling tayo, no? Nabaling tayo doon, no? Pangalawa, naging maibigin sa kayamanan. Ayan, naging maibigin. Hindi ho masama ang kayamanan o maging mayaman, kundi yung ibigin mo yon ang masama. Sabi ni Pablo di kay Timothy, yung pag-ibig sa kayamanan, salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. So, ang salitay nawala ng puwang sa kanilang puso. Ibig sabihin, nawala ng puwang sa makatwid. Dati, yung salita ng ating Panginoon ay may puwang, may lugar. No? Siyang umuukupa sa puso, sa buhay ng isang Kristiyano. Kanya lang dahil ito nga, nang ito dumating ating Panginoon si Kristo nga, hindi nakaligtas sa mapanuksong mundong ito Inalok din siya, Matthew chapter 4, inalok din siya ng ating ang ating Panginoon si Kristo ng kaaway, pinakitang yaman ng mundo. Kung luluhod ka sa akin, pag naglilingkod, ibibigay ko lahat yan. Pero hindi natokso ang ating Panginoon. So ano pa ho? Ayun ho, nawala ng halaga. So dati may puwang, kaya nahumaling, nawala ho, yan ang malungkot, nawala na ang puwang sa kanilang puso ang salita ng ating Panginoon. Kaya sabi, dati-rati laman ka ng puso ko. Sabi ho, no? Lagi kang nasa isip ko, lagi akong nasa isip mo, no? Ngunit ngayon nagbago ka na. Sabi ho na isang kanta, no? So kaya hindi ho nakapamunga. Ayun. So gusto ho ng Panginoon na makapamunga ho tayo at manatili ang ating bunga. So verse 8 po. So, bigyan lang ho natin. So ito naman ay nalaglag sa mabuting lupa. Ito ho, mabuting lupa yung pang-apat na hasikan. Yan, sabi ho, nag-uhay na munga na tig-100, 60, verse 23, ito daw yung nakinig ng salita ng Panginoon at naunawaan ho nila. So ibig sabihin, naunawaan nila, na-apply nila, na panghawakan ho nila, no? Nakitaan sila ng bunga. So ang binhi ay hindi nanakaw, ibig sabihin hindi naagaw ng kaaway. Bagkus ito tumimo sa puso nila at hindi nadaig ng alok ng mundong ito. Kaya nakapamunga. So nakitaan ng pagbabago, pag-unlad sa kanilang buhay Kristiyano. So ngayon kaibigan, sa ating pagtatapos tanong ho ang aking iiwan sa atin lahat. Asan na ba ang binhi ng salita ng Diyos sa buhay natin? Yan po. So salamat po sa ating Panginoon, nawa po ay sa maigling oras ay nakapagbigay sa atin ng mensahe, aral, ang ating pong napagsaluhan po sa gabing ito. Tayo po manalangin. Ama, salamat po. Nawa, dalangin po namin na ang bawat binhi po na nahasik sa aming puso na salita mo ay wag pong mawala ng kabuluhan. Maingatan po namin ito, seryosohin po namin, tanggapin po namin sa aming buhay, ipamuhay po namin, Panginoon, upang umunlad po, lumago kami, O Diyos, at patuloy na makilala ka pa namin. Patuloy mo po kaming samahan at patnubayan sa buhay po namin ito, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesu Cristo. Amen. Magandang gabi po muli sa inyo pong lahat.